umaaray na ang maraming residente sa Siquijor dahil sa patuloy na power interruption doon. Isinailalim na sa state of calamity ang lugar, lalo't mahaba at panay pa rin ang brownout. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Inilagay ang Siquijor sa state of calamity dahil sa sunod-sunod na power interruption sa isla. Ganito na ang pangkaraniwang sitwasyon sa Siquijor, isang buwan na ang nakalipas. Madilim, mainit at hirap kumilos ang mga tao. Pumutok kamakailan sa social media ang samut-saring reklamo ng mga residente rito. Anila, mas malaki pa ang oras na wala silang kuryente. Ayon sa mga residente, umaabot ng halos 12 oras ang brownout sa kanilang lugar. For 8 to 12 hours na brownout, 3 hours lang yung may kuryente. Kahapon, 20 minutes nga lang. Nagkakaroon po kami ng 5 to 6 hours brownout. So, kuryente lang po kami ng mga 2 hours tapos brownout na naman. Ang mahirap pa rito, sa kabila ng kawalan ng kuryente, hindi pa rin daw sinususpinde ang mga trabaho. Kaya ang residenteng si Jerby nababahala na sa dami ng backlogs bilang isang salesman. So far, maraming backlogs talaga na trabaho. Hindi talaga siya matatrabaho kung walang kuryente. Hindi naman lahat merong generator, tsaka solar. Paliwanag naman ng Province of Siquijor Electric Cooperative Incorporated at Siquijor Island Power Corporation na bahagi ito ng load shedding na ginagawa nila sa lugar. Ang kaso nga lang, para sa mga residente, nananatili o mas tumataas pa ang halaga ng binabayaran nilang kuryente sa kabila ng power interruptions. So sana yung bills bumababa. Pero pagtingin nila, may nag-shoot up, merong stable, talagang yung iba, kung meron man talaga, yung may bumaba. Pero wala pa akong nakausap na bumaba yung bills eh. Yung iba nga, nag-times 2 pa. Higit din daw na nakababahala para sa kanila ang posibleng krimen na mangyari, lalo na't hinahayaan nilang bukas ang mga bintana at pinto ng bahay, makatulog lang ng maayos. Kaya naman mensahe ni Jerby sa kanilang lokal na pamahalaan? Sana may kasolusyonan agad. Kasi lahat tayo naman, yung nasa government, I'm sure isa rin sila sa na aapektuhan. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Kaugnay muli ng power crisis sa Siquijor, balikan natin si National Electrification Administration o NEA Administrator Antonio Almeda. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Good afternoon, Cheryl. Yes, thank you for having us. Opo, at salamat din po sa oras. Administrator Almeda, ito po ba, updated po ba kayo? Aware po ba kayo sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Siquijor? Yes. I want to assure everyone that NEA is on top of it in sense that we're doing remedial measures to augment and improve the situation. Anyway, Cheryl, I maybe it's best that I brief you first of what happened in the situation. Opo. Starting since May 13, there has been a load shedding to be done, forced to Procelco that they have to do because of some corrective-based maintenance of the power generation engines. No? It's only 3 out of 6 of the gensets ang tumatakbo. Mm-hmm. So we have been coordinating and pressuring and monitoring the corrective maintenance of the power generator company, the Siquijor Power Corporation, to do something about this. And major repairs kasi ang mga allegedly
major repairs ang kailangan, replacing turbochargers and other consumables. So they have promised Procelco and NEA that they can restore full capacity by Sunday. June 8th. Opo. Okay? But we are not waiting for that to happen. What we did, we are pulling out one of NEA's modular genset in the island of Palawan. It is on its way to Siquijor already. Ang Siquijor kasi has a base load requirement of 5.2 megawatts. And the present supply is only at 2.8 megawatts with the 3 gensets working, no? And the 3 other gensets down. So pag dumating siguro yung 2 megawatt modular gensets from Paleco, we can restore 24-hour operations of the supply of electricity. Although there was a promise from the generator that they can restore this by this weekend, we are not taking that as something that we can rely on. Gumawa na rin kami ng paraan. So, nakikiusap ako sa mga tiga-Siquijor na hindi ko natin gusto mangyari to, but we are doing something to restore the 24-hour supply of electricity in the island. So doon po, ito pong 3 out of the 6 power generators na may problema, ang commitment po sa inyo ay by Sunday, June 8, up and running na all of the 6 generators. Yes, kasi alam mo, Cheryl, yung mga spare parts, inabunuhan na ng Procelco. Inabunuhan na ng Procelco ang purchase ng mga replacement spare parts just to make sure mapabilis ang dating. Hopefully, the power SIPCO, the power generator, can make good their promise. Because I don't see any reason para hindi nila mapatakbo niya kung binayaran na ng Procelco yung mga replacement parts na kailangan nilang bilhin. So, ang responsable po dito ay ang SIPCOR. Yes. It's SIPCOR's fault. Walang kinalaman ng Procelco rito. Actually, Procelco is doing it an extra mile already of financing what has to be paid just to make sure that the full capacity of the power station will be restored. So, si SIPCOR po ang nagsusupply ng power sa Procelco. Tama po ba? Ang intindi ko? That's right, Cheryl. That's right. Okay. Ang SIPCOR lang po ba ang pwedeng mag-supply ng kuryente po sa Procelco or sa Siquijor? Yes, Siquijor is an off-grid island, no? Opo. So the off-grid island, so ang power supply niya is embedded sa island, no? Unfortunately, SIPCOR lang ang naka-set up sa island na yan. But sooner or later, we are starting to conduct emergency power supply agreements already, just to make sure there's a backup source for the people of Siquijor. Ano rin ho ba ang assurance ng SIPCOR? Mukhang lumalabas po na wala talagang choice, ano? Ang mga taga-Siquijor, tanging SIPCOR lang po ang makakapag-provide ng supply ng power po sa kanilang probinsya. Pero sa ganito rin pong aberya, ay may nakikita ho ba kayong pwedeng nakikitang grounds na para po sa SIPCOR na maging responsable po dito po sa mga aberya? Kasama na yon, Cheryl, sa ginagawa ng NEA ngayon and Procelco, and we are going over the power supply agreement if there was indeed a violation or a short delivery that can be a ground for rescission. And we are preparing for that also, and we are also preparing for the alternative or the replacement source of energy if ever.
We are removing some. That's why I mentioned earlier. I am moving a 2 megawatt modular genset from Paleco, from Palawan, and I'm getting another 3 units of 2 megawatts just on standby, just in case I have to replace the power of Sipcon. May nakikita pa po ba kayong, since they're very dependent sa iisang power supplier, ano pa ho yung nakikita ng NEA na pwedeng long-term solution para hindi po umaasa lamang sa iisang provider? Well, there will surely be a, worst comes to worst, if what can go wrong went wrong, we will conduct a new competitive selection process and would seriously consider of maybe bidding it out to 2 or more power generators inside that. Kasi maliit lang kasi ang requirement ng City Hall. It's only about 6 megawatts, no? 6 megawatts. But maybe I'll get a more reputable power generator. Administrator, doon po, base doon sa mga hinaing po ng mga residente, before yung ating interview na aming inere, ay pati po yung mga bills daw po nila, hindi naman nila nakitang bumaba. Meron daw tumaas pa nga. Ano po ang pwedeng action dito? I'm not sure if it's still under NEA or coordination with Procelco and the local government para matugunan po itong reklamo nila sa bills nila sa kuryente. Unfortunately, hindi ko narinig yung mga reklamo na. But I'll assure you, I'll take a look at it. I'll take a look at it. Siguro po, panghuli na Para lamang. may mga glitches lang. Alright. Pero may coordination na rin po ba kayo sa local government para at least man lang po ay matulungan yung kalbaryo ng mga taga-Siquijor? Yes, Cheryl. I am in touch with the governor and Congressman Saldi Villa of Siquijor. I am definitely in touch with them. Opo. Let me assure the people of Siquijor that we are doing something about it. And quantities lang. At ilalagay natin sa lugar ng Sipcor, and at the same time, we'll try to solve the power crisis as soon as possible. Marami pong salamat sa inyong oras, NEA Administrator Antonio Almeda.